Paniniwalang si Duterte ang kanilang tanging pag-asa na makapagbibigay ng solusyon sa kaliwat-kanang problema ng bansa. Ito ang dahilan ng malaking pagtitipon na naganap sa Quirino Grandstand nitong Sabado, ang People's Call for People's President na diniluhan ng libo-libong taga-suporta ni Duterte mula sa iba't ibang sektor at mga kilalang personalidad sa lipunan. The main reason is for us to finally convince Mayor Duterte to take up the challenge, to run for the presidency and to lead this country from perdition. So we are here para ipakita sa kanya na maraming tao ang gustong tumakbo siya at makikiusap na sana wag niya kami iwanan. Matapang si Mayor, may pagmalasakit sa bayan, pero may napakalambot ng puso niya na pag nakita niya yung milyon-milyong tao na nandito na nagsasabi, Mayor, kailangan ka po namin, kailangan ka ng bayan, siguro naman po baga magbago yung isip niya. This is a people's initiative from various sectors, various groups, various people na naniniwala na si Mayor Duterte lang ng Davao City ang makakapag-address ng problema natin sa droga, krimen at korupsyon. Nagtitipon-tipon itong mga tao ito para ipakita sa sambayan ng Pilipino at para manawagan na sana naman po pakinggan ni Mayor Duterte yung damdamin at salubin ng sambayan ng Pilipino na siya ang kailangan natin para magbago yung bulok na sistema. Nagkaisa ang mga ito na itulak si Duterte sa pagkapangulo dahil na rin sa pagiging anti-corruption, anti-criminality at anti-drugs nito. Dumalo rin sa pagtitipon ng mga miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo C. Kibuloy na kilalang taga-suporta ni Duterte. Sick and tired na po karamihan sa amin ng mga Pilipino. So gusto namin ang tunay na pagbabago at nakikita namin yung quality sa pagdadala niya sa Davao City. Buong pwersa po ang Kingdom of Jesus Christ sa sumusuporta para kay Mayor Duterte. Hindi naman natinag ang taga-suporta ni Duterte sa kabila ng mainit na sikat ng araw at pag-ulan sa lugar at nanatiling matatag sa panawagan nilang tumakbo na nga ang alkalde. Ang ilang mga kinatawan ng bawat grupo, inihayag ang kanilang panawagan sa pamamagitan ng pagkausap sa isang life-size na litrato ni Duterte. Mayor Duterte! Nandito ka pala! Please, basang-basa na ang taong bayan, ang sambayan ng Pilipino. Please, tatakbo ka na! Hindi naman napagod ang mga ito sa pagsigaw ng pangalan ni Duterte sa bawat nagiging pahayag ng mga nagsasarita sa entablado. Hindi man umabot ng 1 milyon at wala mang sikat na personalidad mula sa mundo ng showbiz, naniniwala mga supporters at ilang politiko na ang panawagan at kahilingan ay kanilang naipaabot sa puso ng butihing alkalde. The people are really desperate to have a new leader that can stop criminality, that can help the people uplift their lives. Is Mayor Rudy Duterte. Wala nang iba. Moral obligation po ni Mayor na pangunahan ang mga Pilipino sa labang ito. Isa sa mga personalidad na masugid na taga-suporta ni Duterte na nakiisa sa nasabing pagtitipon ay si dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Retired General Hermogenes Esperon Jr. Naniniwala kasi si Esperon na ang isinusulong na federalismo ni Duterte ay napapanahon ng maganap sa bansa ngayon. Sino ba ang nakakaalam ng problema ng Mindanao? Yung pasikot-sikot. Sino may kilala ng mga leader ng Mindanao na nasa ng mga Muslim leaders? Isa lang nakikita ko Walang iba kundi si Mayor Duterte. Kaya nandito ako. Sa kabila ng makilang beses sa pagtanggi na tumakbo sa pagkapangulo, kumpiyansa ang mga taga-suporta ni Duterte na magbabago pa ang kanyang desisyon dahil na rin sa panawagan ng taong bayan. Mga taon nandito, heartily yan. Hindi hakot, hindi binayaran. Dahil kung binayaran o hakot kaninang umulan ng malakas, wala na yung mga tao na yan. Kaya they are here to wait for Duterte until he will say yes, he will run. Tingin ko dito, this is a show of force. Dahil first time na gathering sa Metro Manila, na nilagay sa center ng Metro Manila, to show to the other people na wala dito, na this is it, at ito ang dapat na makita ng mga tao na leader na kailangan ng ating bayan.
Hindi mo nakadalo sa nasabing pagtitipon isang text message ang kanyang ipinadala na binasa naman ni General Esperon. Anya nagpapasalamat siya sa lahat ng kanyang mga kaibigan at taga-suporta na patuloy na naniniwala sa kanyang kakayahan at sinabing bigyan pa siya ng oras na magdesisyon kung kakandidato o hindi sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Sinabi pa nitong tuloy pa rin ang kanyang soul searching. Si Duterte kasalukuyang nasa Zamboanga City nang maganap ang pagtitipon sa Quirino Grandstand kung saan tumutulong sa paghahanap sa dinukot na 3 dayuhan at isang Pinay sa Samal Island. Bago matapos ang programa, binasa ni Attorney Emily Padilla ang People's Certificate of Nomination para kay Duterte. In virtue of the powers vested in us by the Almighty God to elect the next President of the Republic of the Philippines in 2016, we humbly nominate and pledge our support for Mayor Rodrigo Roa Duterte as the Filipino People's Candidate for President. Tila nabuhayan naman ng loob at kumpiyansa ang mga supporters na may pag-asa pang mabago ang isip ni Duterte at makumbinsi nila itong tumakbo. He cannot postpone his appointment with history and his date with his destiny. So, Mayor Duterte, again, nag-iiyak po ang mga tao, tumakbo na po kayo, dahil kung ayaw niyong tumakbo, kakalag ka rin namin kayo papuntang Malacanang, Mayor Duterte. So talagang determined ang mga tao na himukin si Mayor Duterte na tumakbo. Para kina Governor Manny Piñol at Kapitan Mar Masanggid, ang nasabing pagtitipon ay may tutuloy na makasaysayan. Ang hamon naman ngayon kay Mayor Duterte ay tumugon sa kanyang tungkulin na magsilbi. I am looking at the symbolism of this gathering tonight. Sapagkat sabi ko nga, pinakaunang pagkakataon ito sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas na yung mga tao mismo ang nag-ipon-ipon, nagtipon-tipon para isigaw ang isang tao. This is history in the making. Hindi pa nangyari ito. Sa palagay ko, wala nang pagawa si Mayor. Dahil punong-puno dito ngayon ang Luneta at Rizal Park. Sa palagay ko, ang hamon ng taong bayan, kailangan talaga natuparin ni Mayor yung kanyang text kanina. Sabi niya na hindi ko papabayaan ang ating mga Pilipino. So kung tingnan mo dito, marami na naghamon, marami itong ginagawa ng ating mga kababayan dito sa Rizal Park. Sa palagay ko, wala nang ibang dahilan si Mayor na para hindi tumakbo. Para sa Newsline Philippines, Jomo Santos, Sunshine Media Network International.